Nakilala natin bilang isang fishball vendor ang 19 anyos na babaeng minsan ang na-vlog ni Kalingap Victor. Siya si Gian, nagsusumikap sa buhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga street foods. Hindi na niya naipagpatuloy ang pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal, kaya siya ay pumasok bilang tindera ng mga street foods at nag-iipon para makapag-aral ulit. Mas lalo naming hinangaan dahil sa kanyang kasipagan at kagustuhan nitong makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, muli nating binalikan si Gian sa kanyang dating pwesto. At dito natin nalaman ang totoong buhay ng isang fishball vendor. Mga kalingap, panoorin natin ang buong video na ito at huwag kalimutang mag-like and share. Para sa inyo mga kalingap, siya ay magsusumikap. Walang iba, laging nandyan. Ruel of Malalag, mabuti. So ayan mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat and bumalik po tayo dito sa unang subject po ni Kuya Victor sa kanyang puluboy prank, si Ate Gian, no. Yun po ay fishball vendor mga kalingap. So ngayon po pupuntahan po natin, since hindi po tayo nakilala at si Kuya Alfie. Pupuntahan natin ngayon and tatanungin natin ng mga, siyempre ma-interview natin ng subject at malaman po natin yung kanyang totoong buhay, sitwasyon. And syempre, kung ano mang maitutulong natin sa pangailangan mga kalingap. Kung meron man po mga pangailangan na pwede natin may tulong, malalaman po natin dito ngayon. So kuya, saan mo ilalagay? Tago mo lang. Tago mo sana. Ganyan o. Ganyan lang, ganyan. Ito. Sa'yo ba to? Buko. Dito lang. Ito? Ito eh. Ang tingnan niyo po, te. Wala pa. Ano to? Siomay? Magkano po sa siomay? Ito ate, magkano po? 5 po lang. 5 lang. Pwede siya initin. Pwede initin. Ito, hotdog, ganun din. Kayo po may-ari nito? Sa atin Sa atin. Pili ka na kuya. Oh, ito na lang. Oo. Araw-araw ka dito nagbiyaw? Saan banda? Yung pala. Siomay. Siomay na lang. Kapatid mo yan? Oo. Yung kuya? Yung Ano sa'yo? kiki yan. Aking grab. Sa ate mo, ganito yung negosyo sa atin. Taga saan po kayo? Nadaan na ako po yung ate po. Okay ka na. So, ano lang? Lagi kayo dito nag-ano? Pisto? Sakto sa elementary pag may pasok. Pero wala pong pasok kayo na isang linggo daw po. Kaya dito po kami. 1 week ko lang pasok. Holiday kasi. Holiday. Ito kaya, magpili ka. Ito lang oh.
Ayun o, yung... Anong laman nito? Ano po yan, lumpiang Shanghai? Ano ba yung Shanghai? Siya na lang po. Ilan po? 4 lang. 4. Iwan yung stock. Araw-araw tayo, naubos naman tong tinda nyo. Opo, yung ate ko po hanggang gabi po siya. Tapos ako lang po yung paumaga. Ibig sabihin, ano, dalawa kayo palitan. Oh. Pag naubos yan tayo, yung tinda nyo, mga magkano naman yung kinikita nyo? Ang malaka, nung nakaraan po, nasa 2K lang po siya. 2,000 sa araw? Oo, nakikita ko lang. Ano. So kailangan araw-araw kayo magtinda. Pag walang tinda, walang kita. Buti dito malakas-lakas man. Sa pwesto mo. Ano lang, hindi po sa pwesto ko. Ano lang, marami po kami dito eh, talaga. Isang po nagagawa sa pwesto na daan. Gawin na lang. Pero wala kang binabayad dito. Wala po. Kasi sa labo, pag may peso doon, may bayad siya. Doon sa sentro. Kasi marami na pong pwesto doon. Marami na rin po. Tagaan lang talaga, no? Ikaw tayo, nag-aaral ka pa. Mag-iipon po po ako para makapag-aral. Ibig sabihin, nahinto ka ngayong taon. Second year na po sa Second year college. College? Second college. Okay yan. Ipon muna para sa pag-aaral. Maganda naman kasi talaga yung may tinapos ka, no? Mahirap po pag walang tapos Oo, eh. mahirap Ito ang maghanap hinahanap. ng magandang trabaho. Saan kayo tayo magkakapatid? Bunso po ako. Bunso. So, iba mo mga kapatid, May pamilya na rin po, tapos may mga ano na trabaho. trabaho. Buti hindi ka nahiya magtinda. Iba kasi Kaya po, may ano muna po, sa una lang. sanay na po. Ba't ka na, te? 19 po, mga 20. Hindi halata, para ka lang 16 years old. Magkano sa inyo ata? 5 Pag ma- pesos po. Hindi, pag matapos yung ano, maubos lahat, magkano sa'yo? Ay, ano po sa akin, lingguhan po. Papaliwan ko po ang sahod. 1 to? Linggo. Isang linggo. Opo. Tapos, yung iba po binibili ng mga bagong paninda. Ano yun, araw-araw kayo nagtitinda. Opo. Kahit, oh, Kahit pag natin tatanin. Kahit pag yun. kailangan eh. Mahirap po pag walang pera ngayon, tapos tambay lang. Buti ka nga, naisip mo yan. Isa po kasi, doon po kasi ako nakatira sa kanila, sa side ko nila. Ang hirap din baga po pag nakikiya, ano ka, wala pa kayo sa sarili. Kasal na kayo? May anak na kayo? Wala pa po. Wala pa. Huwag muna mag-anak, mag-ipon Bawal muna. Ipon muna. Wala pa po sa amin kasi pag anak, mahirap pa ang buhay. Sobra. Oo talaga. Mahirap pag hindi ka prepare mag-asawa. Ako nga dati, hindi ako prepare. Nabigla lang. Nabigla lang. Kaya ngayon, ano resulta? Medyo mahirap Mahirap. pag hindi prepare talaga. Dadaan ka dun sa sinasabi na butas ng karayo. Si kuya, may trabaho man din. May trabaho man din kuya. Parehas po kami dito. Tutulungan. Ang mag-anak po. Doon ba kayo pwesto dati? Di mo napanood to sa YouTube. Parang pamilya nga sa akin eh. Anong nangyari Ako doon? din po. Anong nangyari doon? Pamilya din po kayo sa akin. Sino po? Kayo. Sino ako? Sabi na po nila si Kalingap na po. Kalingap. Lang. Brothers na po kayo sabi. Sino nagsabi? Yung mga driver po din. Hindi ko po, yung ano po kasi may nagpunta po ng camera. Tapos sabi ko, tinanong po nila ako kung kilala ko daw siya. Tapos, nagilala nila kami. Opo, yung mga, tapos may babae po kumapit sa akin po. Si Kalingap daw po yun yung brother. Sabi ko, hindi ko po alam, pinakita ko po yung sticker sa pangalan. Tapos sabi sa akin, "Ba't binigyan mo ng madam?" Eh, hindi ko po kakilala kaya hindi ko po masyadong ano. Ay, hindi ka nanonood ng mga YouTube. Wala po kami cellphone sa Yate ka. ano sa'yo? Pero yung nagpunta sa inyo, kilala mo yun sila? Hindi po. Parehas hindi ko po hinala. Tatlo po sila eh. Anong ginawa nila? Yung isa po lalaki nagpanggap po kulubo. Tapos nag-aaway po. Nag-away sila. Grabe. Buti hindi na ano yung mga ibang tao doon.
Yung mga bata pa Nagtaka sila. Nanonood sila? Pero hindi naman Yung mga driver, akala na totoo. Nung pag-alis nila, anong sinabi ng Sabi, driver? siya ata yung mga vlogger, nasabi, ay hindi ko po kilala kung sino po yun. Nasabi, siya yung yung nagtutulong na daw po sa mga Kumamahirap. Kaya po, maghirap po kayo. Saan kayo naka-ano? Sana ako, dyan po kayo lang. Sa asawa mo? Sa inyo. May bahay na kayo doon? May bakit may pa, kasi di pa po tapos. Anong klase yung bahay niyo? Yung simentado? Oo, sementado. Sa kanila yun? Sa kanya po. Tapos hindi pa pinapagawa. Hindi pa po tapos. Pero okay man din sa mama mo na doon. Okay lang naman po. Oo, na-hindi. Siyempre. Siyempre pinaglaban niyo. Pero may plano ka bang babalik sa pag-aaral? May plano po ako. Nag-iipon lang po. May po kasi kami design. So, kung may time po kasi gusto po namin po sila pa ako. Kasi gusto lang po namin po. Anong gusto mo mauna, yung matapos yung bahay niyo or makapag-aral ka? Yung bahay po siguro. Kasi ang hirap po ng comment mga nasasabi. Isa po kasi sensitive din po ako sa mga items na pag may nasasabi po. Pwede ko na natin magpinapit. Ito lahat yung paninda mo. Pag once maubos na yun, uwian na. Hindi po, pag naubos na po siya ngayon, ang outfit ko kasi ay 4:30, tapos yung ate ko po hanggang 5 to 8. Pag naubos na po yan, pagkatas ng 8. Saan naman dito? Maaga po Balitan kasi, kayo. maaga po kasi kami last class. Pero nung nag-aaral ka first year, tsaka second year, sino nag-support? Yung papa ko lang po, yung papa ko kasi po yung yan lang po sa parang lang kakabot ba ako. Noong time po na yun, kasadyagarang po po, siyempre may pera pagdating sa papa. Tapos may time ba ganun po na nawawala yung pera. Kaya parang inisip ko na muna na, hindi ko sa kanila pinapayagang magtrabaho. Kung sabi ko, magpa-part-time job po na tapos mag-aaral. Tapos ayaw nila mama kasi nagawa ko ba ako. Kasi sabi ko, parang siyempre, kunyari kung may kailangan na sa school, hihingi lang ako sa kanila kung tila lang. Kasi may nakatabi. May savings na ako. Ano nangyari sa trabaho ni Papa mo? Hindi na siya nagtatrabaho ngayon sa mineral lang po dyan sa... So, hindi na maka-support sa ano mo? Pero hindi naman po ako nangyayari sa kanya. Kung may ibigay ko, tatanggap ko. Pag wala, okay lang. Hindi naman ako nangyayari sa kanya. Pero kung plano mo mag-aaral ng third year college ka, soon, ano, self-supporting? O self-supporting ka? Ganito, magtrabaho ka tapos mag-aaral. Parang gano'n. Kasi marami mga po ngayong part-time dyan sa lahat. Oo, marami. Mga sa Jollibee, ganyan. So, talagang willing ka magtrabaho sa mga gano'n? Ganda. Talagang sipag. Pero sa ngayon, kung halimbawa may mga pupunta mga vlogger dito, tutulungan ka, anong priority mo? Siguro po yung yung bahay din naman. Bahay. Kasi gusto ko pong mag-uwian kami nang hindi na po kami makakabala ng isang lang. Kasi sa bahay po, may sakit po kasi yung papa niya. Medyo patanda na rin po papa niya. Pag gabi po kasi pag nabukas po nagugulat po. Parang may sakit po yung papa niya. Parang ayaw na po namin abalayan kasi syempre dagdag sakit sa ulo, may mga bata pa kami doon. Marami po mga bata doon na naiingay. Pag ina-atake po kasi minsan, nahihirapan din po kami doon. Ano po siya talagang, pag nasakit po yung gato niya, nasakit siya, aray, gano'n. Parang nahihirapan din po kami. Parang wala kami may bibigay na tulong. Kasi, siyempre, kipit din kami. Kipit din yung ibang mga anak ko. Parang wala kami, parang isip ko, wala kami kwenta din. Kasi, nakikita lang, dagdag pala mo hindi pa nakakabigay. Parang yung si Papa niya muna yung nag-aano sa amin, yung papakain, sa lahat, sa kuryente, sa lahat pag-abot. Kumbaga parang sabi ko, magbukod na tayo para pag may masabi man sila, at least tayo, nakagawa tayo ng parang nakapagbukod na naman. Kahit ano sabihin na. Ano pa lang kulang sa ano niya bahay? Marami pa? Finishing na lang, di ba? Finishing ng dingding. Mas mabubong. Pero yung bahay na yun, sariling ano niyo yun? Kanya po talaga.
Anong perang pinagawa doon sa inyo din? Ah, kababat. Tapos binigay na po Binigay sa sa'yo. Tapos may nakatayo na po siya. Lahat po sila Bahay. binigyan May na bahay na siya dati. Ah. So kayo yung nagpagawa ng bubong doon? Ay, wala pa din. Parang mabubulok na nga eh. Ah. So bali, ano pa lang talaga. Sige, may customer muna. Ano sa bahay eh? Ano sa tingin mo ngayon, malakas? Yung Minsan kita. po mahina din. Ah. Magkano? Ay, oo. Ang trabaho mo kaya? Sino po Ang trabaho mo? Isa pong alin. Hmm. Ay, ito na nga lang. Ano mo ah? iPhone po yan ah. iPhone 15 na Pro Max. Halimbawa, pag maubos to lahat, mga magkano itong kikitain? Pero po ano, dati po kasi pag naubo, pag ito lang po, 1.3 po yung nakukuha namin. Sa juice lang? Pero dito po siguro po abot po ng 2,000 pesos. Lahat-lahat. Kasama yung ano? Kasama po yung palamig. Ito lang po ang binibenta namin kasi lahat po dito fishball, ganun. Ang hirap po pag magkakapareho ng tinda kasi pag punta dito ako ng customer, ay meron pala fishballan dito. Oo. Pag magkakapareho. Pero ako, di mo ako namukhaan. Hindi ko po kayo nakita. Hindi ka nanood sa mga YouTube. Hindi po. Nung pag-vlog niyo po sa akin, ay nakita ko po yung nagtingin po ako sa YouTube ng mga videos niyo. Nakita ko po kayo. Tapos may parang may mga tinanong po kayo mga katulad ko ng age, ganyan, ng mga babae. Anong pangalan ko? Roel? Kilala wala. Siyempre, kasama namin yung Yung lalaki. oo, yung tatlo. Kasi ito yung namin, mga target na, yung mga nagsusumikap. Siyempre, marami kami nga tinutulungan, mostly mga seniors. Kaya ikaw yung nakita din namin isa sa, karapat dapat din na matulungan. Kaya nagtatanong ako sa iyo, kung anong pwede maitulong ng Team Kalingap. Team Kalingap, alam mo? Team Kalingap. Yun po yung sabi ng Oo. Team Kalingap daw. Samahan namin yung si Kalingap Ram, pinsan ko, si Kuya Bal, tito ko. Tapos ako, Sir Wal of Malalag. So magkakaiba po kayo ng talaga? Magkakaiba kami ng mga lugar, mga vlogs. Pero isa lang yung grupo namin, tumutulong. Sa inyo, anong pwede may tulong namin sa inyo? Siyempre, nakitaan ka namin na karapat dapat din kasi nagsusumikap ka. Talagang, di ba? Willing ka din makapagtapos ng pag-aaral. Hindi mo napansin. Ganun lang ako eh. Ito ilagay na lang natin dyan ang kabit para mas malinaw. Hindi, ako po kasi minsan po kasi mainit baga po. Ang iniisip ko din po yung ate ko kasi wala po yung asawa niya nagdadrive po ng mga truck. Minsan po pag wala po kasi siya kaming dalawa nagtutulak. Sabi po ng ate ko kung babalik daw sana di motor. Sabi ko, hindi pwede na lang. Tawag dito yung kahit kung bili-bili na lang sila sa atin para dagdag kita, sabi ko sa ate ko. Pero to sabi naman ni ate ko, susunod, pag nagbalik, mapasabi tayo yung motor para di na tayo nagtutulak. Sabi ko, hindi ko lang alam kung yung may bibigay nila yun. Hello. Ayun. Sabi ko na. Tama mo kami. Yung binubugbog niya si kuya, naiyak ako. Ayun yung kuya. Ay, grabe. Ito na. Wala na, hindi na siya pulubi. Hindi, promise Sabi ko namin na. kasi nabalikan ka namin. No? Kasi nakitaan ka namin ng potensyal Na pwedeng na tulungan. pwedeng tulungan. Oo. And nagawa namin yung prank na yun no? Para ipakita na meron pang mabubuting mga Pilipino. Hindi pala tayo nakilala. Hindi tayo nakilala. Oo. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Nagulat siya. May nakagano na. Kanina Kaya pa. yung mga driver yung nagsabi rin. Kalingap yun, Team Kalingap. Sila lang Ano din, nakakilala. kawawa din yung buhay din pala. Kaya, So, yung tirahan nyo okay naman? O ano ba? Sa Paano? papa niya po. sa papa. Sa side po ni papa. Nag-live-in sila ngayon. For 1 year. 1 year na kayo na. Pero plan mo din na mag-aral. Opo, sa plan A ko po, pag ginagawa yung plan A ko, sa plan B po kami. Kung ang plan B ko po, ito muna magtatrabaho. Trabaho Tapos muna. yung plan A ko po, mag-aaral pag nakaipon. Tama. Para may mas magandang kinabukasan. May mga option, di ba? Parang ang motivation ko po ngayon si Josh Mojica, hindi ako tamad.
Ano sa'yo? Diploma o diskarte? Maganda pagsabay mo. Sabay. Ano pala sa'yo? Parang pag may sinabi sila, may diskarte ako, may diploma ako. Yun. Tama, So tama. mas maganda mag-aaral habang Trabaho. nagtatrabaho. May diskarte din. Bira ang ganyan ha. Oo. Kasi yung iba, kinakahiya nila. Diba? May kinakahiya. Ako po, proud po ako dun sa mga student ko. Dahil may mga classmate din po kasi ako na nagtatrabaho. Pero parang nagagalingan po ako sa kanila kasi kaya nilang i-gawin yung time management nila. Mag-aral, magtrabaho, sa gabi mag-review, may exam pa. Kasi pag first year college po talaga, ang hirap talaga po ng college kasi nandiyan po yung bigla ang quiz, bigla ang exam, bigla ang tuition fee kasi sa college po 5K talaga po ang tuition fee sa course na kinukuha mo. Sobrang hirap po. Ano Kaya bang plano mong kunin? ang dati ko po kinuha ay HM po eh. Talagang talaga yung magastos po. Total man. Magastos talaga yun. Talaga Kasi- ipupurso mo yan. Oo, kasi gusto ko po magsampa sa push it. Tama. Ganda yun. Magaling ka magluto. Hindi naman po. Marunong. Mag-design, marunong. Yes. Magkano kita mo na ngayon? Half day pa lang to, half day pa lang. Nung kahapon po, 700 sa elementary. Tapos ngayon po, hindi ko po alam. Mababa kasi wala pong pasok. Hindi mo yung Parang may binibilang. nakita ko Hindi Tayo. po. Baka po munti pag binilang ko. Sige, ilista mo lang kanina yung nakain namin. Apat Bali 60 pa lang Marami pa, naman oh. po. O tanghalian na natin to. Ito si Kuya Mario, kilala mo ba to? Kuya Mario's Vlog, ang pangalan. Sino na nagtulak to? Sino nagtulak nito? Ito kanina. Pinapa niya po yung juice, ikaw yun. Ayaw, tanda pa. Tandaan pa niya. Ay, may... Dito tayo Pero nagkakaroon. kinabahan ka na natin. Kinabahan ka na. Oo po, pag ano na po talaga yung paa ko, dahan-dahan. Kinabahan pala siya. Tulungan kayong dalawa sa mula sa pagtutusok mo tapos hanggang Hindi, may sariling trabaho din siya. meron din. Construction. Pag wala po siya dito, nakatulong. Masarap po ang bukod. Successful pala yung prank nyo. Talagang Hanggang Iyak si paggabi, ate. naalala mo, pagka-uwi mo, Opo, nagtingin po ako sa YouTube. Nanood po ako ng mga vlogs. ay pinanood mo yung nag-send ng stickers. Saan yung stickers na yun? Nasa ate ko po kinuha niya. Baka papanood ka dito. Baka pang ano niya, Kaya mo sticker. Nakita ko yung pang flex niya. So, ano yung pwede naming maitulong sa iyo, Gia? Yung baba ko po kasi may sakit ngayon kahit Si Papa mo. Ano Oo. sakit? Nagpiyasa po sa amin kahapon eh. Ano daw sabi po ng mama ko yung parang naaano yung balat, parang niwila po kasi nagsakit yung ulo niya kasi baga po, pag nagmimina baga po, yung bomba, Hello, sa pagkakabot. sa pagkakabog baga po. Nung dati po, nasira po yung air drums niya. Eh ako po yung nagpupunta sa center, tinutulungan ko po siya at nagdudugo. Ngayon po, nagkasakit. Tapos, pinadala po ni mama sa doktor. Tapos, hindi ko po alam kung ano po sabi ng doktor. Pero sabi ko po, pag may pera, bibigyan ko si mama ng pang-budget sa bahay. Eh, masahod po ako next week pa eh. Kaya gusto ko lang ipatingin si papa sa doktor tapos yung papa po niya. Mga Papa din. Pa-check up. Oo, papa check up. Paderma. Kailan nyo balak? Kayo po. Kailan niyo po gusto? Kasi dito po kasi okay lang po kasi ay may isa, yung ate ko po, sabi po ng ate ko, kukuha ng motor, pang-drive dito, siya na lang daw po ang mag-drive. Kaya sabi ko, Tanghalian. para magaan-gaan na tulong na lang, yung sa papa ko na lang po, tsaka sa papa niya. Wait, no? Talagang inuuna niya yung kalusugan. Oh, siyempre pamilya. Pamilya. Kaya niya ginagawa ito. Siyempre to. Luto na to lahat? Luto na to? Opo, loto na po lang. So, bukas Gusto niyo na pong ipainit? Hindi na. Dito na, mainit na yan dito. Uy, huwag kayong mahiya. Anong wala hiya kayo? Kayo pa kayo, Rebek. Oo. Masarap yung Shanghai nila. Grabe. Nakalimutan Anong ko pangalan feeling ko. ngayon na talagang bumalik yung Team Kalingap sa'yo? Nung nakahapon po, sabi po nung matanda, hinahanap niyo daw po ako. Tapos sabi ko, ay baka naman bumalik sa susunod. Sabi ko ganyan, baka di lang kami nagkakasumpungan. Pero kahapon, wala ka kahapon dyan. Nandyan po ako kahapon. Ay, kailan tayo bumalik? Nung Ano, Sabado isang po. araw? Sabado pala yun. Pag Sabado, wala kang display dyan. Half day po kami, 11 Half day ka po. doon. 11 So, po kami after ng pwesto mo dyan, saan ka lilipat? Dito na po sa center. Dito na. Maghapon Baka na dito po. siya nung Sabado. Oo, nandito po ako nung Sabado. Yun, sakto. Nakita natin sa pwesto dito. Nakausap natin siya. Di ba? So, yun ang gusto mo na mapacheck up si Papa mo. Kahit yun na po, check up na lang po. Check up mo. Ano, ever since hindi pa talaga napatingnan sa doktor yun. Kasi yung
papa po siya, dinala na po dati sa doktor. May bukol po kasi yung papa po niya may bukol food. Tapos, minsan po binabangon po. Minsan po, pupunta po kaming tain. Yung parang, di ba po uso yung parang ginagamot sa drum, yung lulubog ka. Oo, yung mga ganun. Please, ba? Ate, kay Brother Ronnie. Brother Ronnie. Yung mga ganun po. Verbal lang. Oo, mga Pero herbal. ang gusto mo, yung talagang yung Ma-check up lang. mapacheck up talaga sa doktor. Kasi minsan po, kasi pag umalis po kami lahat doon, wala po magpapantay sa papa niya. Lahat po kami nandito, lahat po kami may mga trabaho. Ilang sila magkakapatid? Bunso po siya, ano po sila? 8 po. Silang 2 po yung bunso. May kambal po kasi siya, kambal. Tapos may trabaho din po. Tapos yung shota po noon, nag-aaral din po sa Lourdes. Kaming dalawa nandito, parang wala pong kasama. Kasi minsan po, binabiglang atake po kasi siya. Binibiglang atake. Minsan po walang gamot na namibili. May gamot po siyang iniinom. May gamot po siyang iniinom. Kaya ilang magkakapatid? Ano po, 6 po kami, bunso po. Lahat ng mga kapatid mo may mga... Opo, nasa Leyte po silang lahat po. Ako lang po yung nasa Bicol. Hindi po kami taga dito. Taga saan kayo? Taga Leyte po kami. Sa Leyte. Sa Haro po. Haro, wari-wari ka. Opo. Wari-wari. Yung taga Ormoc. Ormoc din po kami. Marunong ka ba Hindi na. Bisaya. Nakakaintindi lang po ako pero di po ako marunong magsalita. Matagal na po ako dito ay. So yung mga magulang andito, Yung mama ko po sa Gamay ng Tapos yung mama niya po taga Anahaw. South Road po. save mo lang. Bahay nila. Sa bahay po. Para next time makapasyal kami sa inyo, di ba? Para malaman din namin yung sitwasyon, di ba? Kasi yun nga ang gusto mo na matayos yung bahay niyo para makano na kayo, makabukod na kayo. Hindi na kayo mag-alala pa. Pero yun ang plano mo talaga na for the meantime, Trabaho. Para sa akin naman po, kahit di na po muna yung bahay, kumbaga parang makaipon muna kami ng pang sarili namin. Tapos pag may emergency or kailangan ng mama ko, kailangan ng pera mama ko, may bibigay kami, kailangan ng papa niya, may bibigay kami. Kasi patanda na yung mga mama at papa namin eh, kaya parang ano na lang kami muna, sila muna uunahin namin. Kasi kami bata pa eh, marami pa kami pwedeng gawin sa buhay. so si ano ba pangalan? Gian. Sa pagtitinda mo dito, ano din yung mga pagdaanan mo mga hirap? Mapagod ko magtulak. Tinutulak mo lang ito, galing Anahaw. Galing dyan po sa palengke hanggang dun po sa elemental. Sa palengke ito nakapwesto. Oo. Minsan po, nagpapadrive po kami sa biyanan po ng ano nito, ng ate po niya. Tapos siya naman po ang magbabike simula doon. Simula sa ate niya hanggang doon. Pero minsan may mga araw din na talagang kukunti lang yung kita. Minsan mga magkano yung pinakamababang mo dito. Siguro po yung 1,300 lang po yung 1,000? Oo, 1,000. Kasi malakas po ang kita kapag may pasok po ang mga bata. Kasi pinapang-ulam po. Kaya 5 pesos lang po kasi yung mga bata minsan mula po walang pera. Pinapang-ulam lang. Oo, walang makain. Mula po walang sakasakto sa budget, 5 pesos lang. May quota pa din pag benta ng mga ganyan. Ano po, ang weekly, ang sahod ko po ay, kunyari po, Sabado, hanggang Sabado lang po ako kasi Linggo, parang pahinga lang. Kaya naman. Oo. So, ang sahod ko po, 1,2. Tapos, kunyari po, pag ganyan, kunyari walang makain yung mga bata, binabawas ko po sa sweldo kasi kawawa po yung ibang mga bata kasi walang makain. Kaya, parang sabi, babudgetin na lang, 5 pesos na lang, para yung mga bata, kahit sa 5 pesos, may mabibili na sila. Kasi wala lang 5 pesos ngayon. Ang 5 pesos na lang ngayon, mahirap ng kuhain ngayon, mahirap ng bilhin. Pag halimbawa di yung nauubos, anong ginagawa? Ano po, iniinit po ng ate ko, parang papangulam na lang nila, siguro ganun. Pag di naubos. Kasi minsan po may mga college po, may mga gabi po nawing college, nauubos naman po. Doon nila binibenta yun. May mga dorm po dito, kaya dito po sila bumibili. Parang dito sila kumakain, pang gabihan po nila, pang ulam. Tipid-tipid na rin, kasi ang hirap po ng pera ngayon talaga. Tipid-tipid na lang talaga. Depende na lang sa pagbabudget. Tapos, di ba sabi mo 19 years old ka? So,
So, bakit naisipan mo na ganito? Mulat ka na sa ganitong trabaho. Kasi po, nung bata po kasi ako, nung Tagalay po kasi kami. Yung papa ko po, yung totoo ko po, stepfather ko po kasi yung na ngayon. Yung totoong papa ko po, magsasaka lang po siya dun sa dati sa amin. Bunso, bata pa lang po kasi talaga ako, ang isip ko po talaga, parang iba na yung isip ko na bata pa lang gusto ko nang tumulong, ganyan, pero wala akong magawa. Kaya, sabi ko, nung 16 yata ako nagsabi na kay mama, baka mama gusto mo payagan mo ko magpasok sa mga bakery, ganyan, para may sarili akong kita. Kasi nakikita ko si mama minsan, umiiyak sa pera. Kung wala family problem namin dati, pera, financial. Nag-aaral pa ako, tapos parang papasok ko lang, ang pinoproblema ko, yung problema ni mama, parang hindi ako nakaka-focus sa pag-aaral ko kasi ang dami namin iniisip, ang dami namin problema. Tapos nakikita ko yung ibang classmates, parang chill-chill lang, ganyan, chill-chill lang sa buhay. Parang wala silang problema yung gano'n. Tapos parang napapaisip ko dati, Anong nararamdaman mo pag nakita mo si mama na talaga? nahihirapan din po ako kasi Nakaka-apekto ba yan sa ano mo, sa pag-aaral mo? Or opo, minsan nakaka-affect po siya sa akin kasi pag umiyak, ang kainaan ko po kasi si mama pag umiyak na eh. Pag umiyak na po si mama, iiyak na rin ako. May magkakaguluhan kaming dalawa. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nakapagtapos ng pag-aaral, parang sinasabi ko, pag ako nakapagtapos ng pag-aaral, sasampal ko sa ibang mga kapitbahay namin na, ay walang matatapos yan kasi ganito ganyan. Parang sasampal ko sa nila, ano to, maliit niya, ito na, tax ko na sa buhay. Parang gano'n, parang sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko habang bata pa ako hindi ko papadaanin sila mga sa hirap. Parang gusto ko nakaupo na lang sila doon tapos ako na mag-aasal sa kanila. Sa ngayon, anong medyo pinakamahirap na problema yung napagdaanan mo para sa'yo? Nung nawala sila mama kasi syempre pag-aasawa, iba na yun sa pag-aasawa, iba na yun sa pamilya. Kumbaga iba na yung focus ko. Hindi ko na magiging prioritize sila. Kasi na-homesick din ako, nami-miss ko din sila. Pero syempre kailangan ko siyang asikasuhin, kailangan na-miss ko yung sarili namin. Tapos minsan pag kunyari, si mama pag kunyari manghihingi sa akin, wala akong maibibigay. Kaya sabi ko, pag may chance na bibigyan ako ng trabaho, ganyan, papasukan ko na kasi ang hirap pag kailangan mo ng pera, wala kang magpagkukunan ng pera, wala kang savings. Kaya siguro yung pinakamahirap sa akin. Siguro pera talagang problema ng lahat. Sa Pera ngayon, talaga. kumusta naman si mama mo? Si mama naman okay naman. Si mama okay lang. Si mama kasi ngayon gusto niya magbaboy. Nagbe-business siya ng baboy. Kasi dati, yung baboy ni mama mabenta, parang bagsakan dyan lang sa labo. May mga may mga nag-deliver sa kanya, may pumunta sa kanya na mga galing Batangas dati na makuha ng baboy. Mga siya, nagaan siya ng baboy. Ngayon gusto niya ulit magbaboy. So, anong feeling kayo ni mama mo nung libi na kayo? Nung una, umiyak si mama. Umiyak. Umiyak po siya, umiyak. Tapos pumupunta po siya sa bahay. Umiyak po talaga siya. Parang hindi ko naman po pwedeng bawiin yung decision ko kasi nakapag-decision na ako. Tsaka nagpahayag na rin po siya. Tapos, syempre ang daming tao sa bahay. May may ibang tao rin sa bahay namin. Tapos sabihin, yan, nag-asawa agad. Tapos hindi naman kayang panindigan. Ayun ang mga naririnig mo. Oo, yung mga narinig ko, yung ganun. Kumbaga, may mga desisyon ka talaga na sana hindi mo na lang ginawa. Yung pinagsisihan mo, pero ngayon wala man po ako pinagsisihan kasi desisyon ko naman yun. Baka kailangan ko na lang tanggapin yung nangyari sa akin. Kumbaga, parang karma na nangyari sa'yo kasi sumuwal ka kay mama mo, sumuwal ka kay papa mo, ganyan. Parang kailangan ko na lang tanggapin na paghirapan ko yung mga ganitong bagay. So, bali mukhang ito yung consequences Saka lang decision. nangyayari sa akin sa mga desisyon. Pero sa mga nangyari na yun, wala ka mang pinagsisihan. Wala. Dapat sana hindi ko na lang ginawa ito. Dapat sana sumunod na lang ako sa ginawa mo. Wala naman siguro kasi sinanggap ko naman eh. Alam ko talaga yung Sariling desisyon naman yun. Alam ko po talaga mangyari yung... Pero anong feeling nung umiyak si mama nung Masakit po sa sobrang sakit. Pag-iyak po talaga ako, nasa motor ko, nag-iyak talaga ako. Talaga hanggang sa kanila umiyak ako ng umiyak. Kasi wala si mama, ganyan. Maki-mama po ako eh. Pero ngayon po, ngayon naman po, parang kakaibigan na kami ni mama, nakakapag-kwentuhan na kami, nakapag-ano na ako sa So, kanya. bali, tinanggap na niya. Nakakapag-open up na ako kay mama na, mama, ganito, ganyan. Kasi dati po, hindi kasi malayo po ang loob ko kay la mama eh, kaya kay la papa. Parang hindi po kami close. Ngayon lang nangyari na close kami. So, halimbawa, nanonood si mama mo ngayon, anong message mo sa kanya? Siyempre,
Yung gusto mo talagang sasabihin sa akin. Ano, siguro sorry lang. Tsaka, mahal na mahal ko pa kahit anong mangyari. Ano Gagawin. yung magiging plano mo sa kanila? Kaya Siguro. bakit mo ginagawa yung ganito? Para makatulong sa kanila kahit may iba na akong priority. Tutulungan ko pa rin sila. Hindi ako mawawala kay mama. Kasi si mama po kasi, dati naging latandera, naging lumisang ko po. Talagang ano po talaga siya. Hands-on po siya mag-alaga sa akin, mag-aroon lang ng pera. Nabaon-baon na po kami sa utang. Pero nakaya po ni mama. Parang yung ano ko po, yung inspiration ko si mama kasi simula elementary, since elementary to high school hanggang college na nakapag-aral niya ako sa mga private school na kahit nakita kong nahihirapan na siya, go lang siya ng go. Kumbaga, siyempre pinagsisihan ko na iiwanan ko siya kasi ako na lang po talaga yung Ikaw naandyan yung eh. pinakabunso. Oo, parang ako na lang yung nandito, iniwan ko pa siya. Parang ganun. Parang yun yung regret ko sa buhay na iniwan ko si mama. Pero pag may problema man po si mama at saka kailangan niya ko, nandun naman po ako lagi sa kanya. Hindi ko lang po siya pinapabayaan. Pero ano yung pinapangako mo sa kanya talaga na magtatapos ka na pag-aaral? Pagkatapos ko na pala. Lagi ko sinasabi sa kanya. Minsan po kasi, parang nagbibigay wating na siya na, ano, kailan ka magkakapo? Sabi ko, hindi pa pwede kasi. Nagsabi ako sa inyo na mag-aaral pa ako. Hindi pa nga. Siyempre pag nagkaanak ako, ayoko rin maranasan ng anak ko yung nararanasan ko ngayon. Kasi sobrang hirap po. Sobrang hirap po ng panahon. Sobrang hirap mag-alaga ng bata, magpalaki, maggastos. Sobrang hirap. Yun ang magiging ano mo, yun ang plano ko sa buhay. So hindi ka makapag-aral muna, talagang focus ka na dito sa business niyo, sa trabaho mo. So sa ngayon may mga naiipon ka man din. Anong sa mga naiipon mo ngayon, ano yung pinakauna mong gagastusin dito or bibili? Nung ano yun po, ang nagbibili po ako ng pakunti-kunti ng punda namin, ng bedsheet namin, kailangan namin sa kwarto, mga ganyan. May pusa din po kasi akong inaalagaan. Kaya parang yung pusa, pagkaan ng pusa, gasusin namin. Gasusin po namin. Tapos minsan po, pag may utang po sa papa niya, binabayaran ko. Ano po yung paano siya sa akin. Pag pakunti-kunti po, nagbabayad po kami sa papa niya. Kung anong dapat namin itulong. Wala naman ako masyadong may tatanong. Pero itong kasing ganito na bata pa lang is namulat na agad. Namumulat na sa ganitong mga kahirapan. No? And yung kumbaga lumalaban ng patas. Hindi katulad na ng iba. No? Na kailangan may matapakan or kung gumawa pa ng mali para kumbaga mag-shortcut. No? Para hindi maranasan ng kahirapan, pero siya dumadaan talaga sa proseso, no? And yung pangarap niya nandun pa din, no? Kaya sana gawing motivation to, gawing modelo ng mga kabataan natin ngayon, no? Yung iba, yung kumasila lahat, pero yung iba may kakayahan o mapag-aral ng magulang, no? Mabibigay ang mga luho o allowances, sobra-sobra, pero hindi na pinapahalagahan yung pagpapaaral sa kanila. Kaya katulad nito kay Gian, sa story ni Gian, no, gusto niya mapag-aral, no, so yun ang ginagawa din ito. Yung alam niya yung kahalagahan ng pag-aaral, and soon sa pamagitan nito makatapos siya, doon na magsisimula or doon na magsisimula at papatuloy yung pangarap niya talaga. Kaya sa mga kabataan natin ngayon, sana gawin nating modelo to na si Gian lumalaban ng patas para sa kanyang pangarap, hindi lang sa kanyang pangarap kundi para sa kanyang pamilya. Yun lang, pagpatuloy mo lang Gian, and yun, nandito lang kami ang Team Kalingap, handang tumulong para sa iyo. Yun. Ito baka may maitanong ko kasi ito yung Nagpanggap. oo, nagpanggap, pero madalas ba sabi mo kanina may mga estudyante minsan nagbibili sa'yo, ganyan. Naka-encounter ka na din ba ng katulad niya? Pulubi, wala pa. Pero yung mga, yung binibigyan mo ng namimigay ka ba minsan kapag walang pambaon, walang makain? Minsan sinasabi ko na lang, ay ate, merong dyan, hindi nagbayad, bawas mo na lang sa akin. Kasi Ganun. minsan po kasi talagang may bata po talaga na hindi ko makain tangali kasi walang pera. 3 pesos lang. Ano mabibili natin sa 3? Wala na. Parang binibigay ko na lang sa kanila. Sige, kainin nyo na yan, bahala na kayo dyan. Kukuha kayo ko ng bahala. Grabe, ano? Kaya talagang deserve tulungan.
malay mo, di ba, sa pamamagitan nito, ito sa vlog ni Roel Malalag, is may anghel na ibigay si Lord, no, para makatulong, para makapagsimula ka ulit, makabalik sa pag-aaral, no. Who knows, di ba, sa plano ni Lord. Yun. Ikaw, sabihin ka. Masasabi ko lang kay Gian, no, pagpatuloy mo lang yung pagiging humanitarian. Kasi may pusong kalingap din siya eh. Na-touch nga ako nung sinabi niya sa akin na ididak ko lang yung sa sahod yung kinain ko nung nagpapanggap ako nung nakaraan. Kaya humanga po ako doon sa kanyang ugali. Kaya ituloy mo lang yan, pagiging mabait. At yung pangarap mo, huwag mong sirahin, huwag mo pabayaan yung nanay mo. And syempre si Gian, anong message mo Gian sa mga viewers natin ngayon? At sa mga mali natin, di ba? Sila yung magiging instrumento ni Lord para yung mga pangarap mo o yung mga hinihiling mo ay sila yung magpupuno doon o tutulong sa'yo. Ano masasabi mo? Para sa akin, sa mga kaedad ko or mga kabatch na nag-aaral, huwag nilang sayangin yung pag-aaral na may opportunity nila ngayon kasi once na may mangyari sa magulang yun, hindi natin inaasahan, baka maranasan niyo yung nararanasan ko na nagpa-part-time job kaya habang nag-aaral. Sobrang hirap nung kahit hindi ko pa nararanasan. Para sa akin, huwag silang sumuko sa goal nila kasi ang buhay naman hindi natatapos, ang pag-aaral hindi natatapos. Kumbaga, ang gawin na lang natin is kung kaya natin magtrabaho para sa pangarap natin, gawin na lang natin. Paghirapan natin or magtulungan tayo, ganyan. Or pwede naman humingi kayo ng tulong sa iba. Basta wag lang kayo susuko. Basta wag lang talaga kayo susuko. Kahit alam natin pagod na kayo, talagang yung buhay ninyo hindi nyo na kaya talaga. Wag lang kayo susuko kasi sa buhay kasi minsan lang yung nakapag-aral, minsan lang yung nakakakuha lang diploma, mga ganun, minsan lang yung nagiging maganda ang buhay. Para sa akin talaga, huwag kayo susuko sa pag-aaral. Nakakaingit nga kasi nakapag-aaral kayo, yung iba hindi. Talagang wala sila. Para sa akin, huwag na kayo sumuko sa pag-aaral. Hanggat nag-aaral kayo, mag-aaral kayo ng mag-aaral. Para din yun sa inyo. Huwag na rin kayo susuway sa pamilya ninyo. Or sundin nyo na lang sila ng sundin kasi para sa atin din naman ito. Yun. Tama. Galing. So, ngayon, mga magkano po lahat? Nakain namin. Oo, nakain namin. Alam mo, magkano nga yun? Ito yung nakikita kong maya kanina. Sa kanila, yung nakwento ko lang, 60. Nagad ako ng dalawang siomay. Tatlo. Sige, add mo na lang. 80, 90. Sige, wag ka na mag-compute sa'yo na yung 3,000. Ay, grabe! Naiyak tuloy si Gian. Bakit po? Ano lang po yung 3,000? Ano, sobra lang to. Naiyak siya. Diyak din siya. Hindi ko naman po deserve ng 3,000 pero sige. Siyempre, alam ko, di ba, magagamit niya ito sa tama. At alam ko pangailangan din. Yes. Diba? Marami pangailangan si... Naiyak ka? Kasi po, dati po kasi, siyempre nanonood po ako ng mga vlog, parang isip-isip ko, what if kaya kung kami nung family ko yung Isa sa mga beneficiary. isa sa mga matutulungan. Kumbaga para sa akin, okay na lang, wala ako, basta meron sila mama at papa. Kumbaga meron silang pagkukuha ng pera. Luha ka pati. Nakakabilib si Gian. Paano ka talaga? Red ako, magulang-luha ko sa kwento ng buhay niya. Hindi kasi po nung bata po kasi ako, lumaki po ako ng walang mama at papa. So parang sa sarili ko na, kaya ko naman mag-isa, kaya ko naman tulungan yung sarili ko. Kahit po sa mga ate ko, masama po talaga ang ugali ko kasi bunso ko, masama po talaga ang ugali ko. Pero pagdating po sa mga ibang tao, parang sinasabi ko, sige okay nang wala ako, basta meron kayo. Parang ganun. Okay lang na, baga maubos ako, basta kayo hindi. Ganun din po ako sa mga kaibigan ko. Kumbaga, sige bigay lang po ako ng, kahit po yun sa mga pera, ganyan, inuubos ko po yung pera ko sa mga kaibigan ko. Basta nakikita ko lang po sila, uy salamat. Basta marinig ko lang po yung salamat galing sa kanila, okay na po ako doon. Tapos ngayon, anong feeling mo na ikaw na yung naabutan ng tulong, di ba? Mukhang ito yung ganti sa lahat ng mga ginagawang pagtulong, di ba? Kahit hindi mo iniisip yung kapalit. Tapos ngayon, ikaw yung nakatanggap ng blessing, di ba? Siyempre po masaya pero
Siyempre nag-isip ko, bakit para saan po yung 3,000? Itong 3,000, syempre galing to sa amin, di ba? Paunang tulong. Kasi alam ko, di ba? Andiyan din yung ibang tao na tutulong din dito para kay Gian. At ikaw na bahala kung saan mo ito gagamitin. At alam ko gagamitin mo ito sa mabuti. At kung ano mang bahala niya dito, ano mang plano niya dito, diba? Sana makakatulong sa kanya. Kaya tanggapin mo. Para sa akin po, pag kunyari po pupunta po kayo sa bahay or sa papa po niya, pwedeng sa papa ko na lang po, tsaka sa papa na lang po niya. Yes, pwede. Okay lang naman. Samahan mo lang kami. Sige po. Hindi namin alam yun. Ayun. Basta ang pwesto mo dito lang palagi. Sentro po, tsaka elementary. Sentro. Basta every linggo wala siya dito. Kasi syempre pahinga. Naglalaba. Lalaba ka. O baka yun na yung time para mapuntahan natin siya kasi wala siyang trabaho. Diba? So, ayun na lang. Babalik kami ulit dito. Ha? Thank you po dito. Ayun. Anong message mo sa lahat? Gusto ko lang po kung hindi po kayo dumating doon. Di ba dahil sa Repulubin? Kung hindi po kayo dumating doon, siguro hindi ko po Yung 1,000 po kasi na binigay sa akin, binigay ko po sa ate ko yung 700. Paluwagan po namin. Ang panuwagan. Ang diskarte, no? Para pagdating ng panahon, may matatanggap siya. Yung 300 po sa amin dalawa na, parang papampaling ko po panglaba, ganyan pang araw. Panggas namin dalawa. Kakakuha ko ng ideya. Total, magkakasarama tayo, mapanuwagan tayo. Ang marami natin. Diba? Pwede. Oro doon sa daan yun. Para pagdating ng araw, Oo. tiba-tiba Para tayo. may pagagamit tayo naman. Yung charity natin. Dating daw ng araw. O hindi ah. Scammer. Sino maghawak ng pera? Siyempre si Dudong. Oo, ikaw Para ako mag-abono pag Ikaw na mag-awak, ikaw na din mag-abono. Kuya Reagan na lang kasi matipid yun. Binigay ko po agad yung 700 sa ate ko. In case po na, kasi 5,000 po yung sa 700 eh. Sa 700 po may 5,000 ka na. May 5,000 after Pag 1 month? Ano po, lingguhan lang po siya. Lingguhan po ang ano niya ang sweldohan. So, nagsali po kami dun sa ate niya. Pag sa sunod po na may paluwagan, sasali po ulit kami kasi ang pera po kasi ngayon mas okay po na may naitatabi po kayo eh. Kasi, Araw-araw yung ulog. ano po, ngayong week po, kasi yung sahod ko po talaga, di ba, 1,2. Yung 700 sa ate ko, yung 300, 500 sa amin dalawa. So, may binabudget talaga namin yun. Si Kuya pwede makausap. Sige na po. Oo, mahihain. Mayayain. Okay lang yan, kuya. Ano pangalan niyo po dito, Kuya? Ito, tabi kayo. Anong pangalan niyo po? Supportive din ang Arnold. 20 years old. So, 19 po. 19 siya. About to Opo. 20. Pa-20 po ngayon September. Anong trabaho mo? construction po ako dati, tapos nag-alis na lang po ako construction at matulong nga po. So, Dalawa po partner kami. na lang kayo dito. Oo. Bakit naisipan mong huminto doon or Hindi po kinaya, kain din natin po ngayon eh. Mainit po. Lunch na? Bigat din po ng trabaho din eh. Pansada rin po ginagawa namin. Kaya, para pahinga rin po sa ng trabaho. Ay, kumagpatikan na lang. So, dito na lang kayo magtutulungan sa negosyo na ito. Kasi syempre, babae din, di ba? Hirap, gawain, tutulak pa. Diba? Kaya, anong plano mo? Inyong dalawa? Siyempre, nalaman namin yung plano ni Gia. Ikaw ba, ano yung plano mo? Iniisip mo yun? Para sa inyong dalawa. Ako ano yung plano niya? Support Parehas po kami plano. Support lang. Pinag-uusapan po namin minsan. Pag matutulog na. Ayun, talagang magkasundo sila, di ba? Support naman yung pamilya nila about sa kaya hopefully, di ba, mag-succeed kayo sa buhay nyo. And yun lang, pagpatuloy nyo lang ganitong trabaho, di ba? Hindi nyo din nasahan na andito ang Team Kalinga tulong sa inyo. Anong message mo sa mga tutulong? Salamat po sa mga sabi ko. Nakakaya po magsalita. Kanina, anong iniisip mo kanina? Kasi manaisip tayo po din nga pandagdag dito sa paninda nyo. Kasi ano eh, ito hotdog, tapos ano tawag dito? Kikiam. Bigyan, tapos Maganda kasi kung may rice. rice. Ay, Oh, baka dito kung naman may rice na kayo, Meron na package po na. next week. Next week, mag-rice na kayo. Yung may lagayan na siya. Opo. Diba?
isahan na lang. Kasi yung mga kasama ko may exercise to. Hindi, kanina, tatanungin natin, anong iniisip mo kanina? Bakit palaging nagtatanong kami? Alam mo, Naningin kasi ka sa amin. Pag ano yun po nakita ko po yung suot niya. Ay, baka ito yung ano. vlogger. Yung vlogger. Yan, nahimik na rin po kanya. Di mo talaga alam na ganun, may nagkakamera doon sa unahan. Alam ko po, nakikita ko po. Nakikita po. Ang na ano dito, Kotse kasi yung dinala natin nung nakaraan. ang na-frame up dito ay si ano, ang isahan eh. Si Gian. Lagi, So, okay man din sa inyo na ganito, may mga tutulong. Diba, syempre. Kasi maganda din yung mapanood ng mga ibang kabataan yung buhay ni Gia. Talagang susumikap, hindi umasa sa magulang. Supporting na mag-aaral, di ba? So, mag-aaral na siya. Kaya yun lang, at babalik kami ulit ha. Dito. Hindi na kami magpa-prank. Hindi na kami magpa-prank. Oo, kasi nakilala mo na kami. Alis mo na kami, ha? Ingat kayo Maraming dito. salamat po dito. Sana po may bumalik na blessing sa inyo. Yun. Ingat po. Sige, po. thank you. Salamat po. Contact number mo.